Ngayon sa I Love Pinas, kakayanin niyo bang tumalon sa waterfalls? Samahan niyo rin akong i-enjoy ang nakakalulang water slide dito. Kakayanin niyo rin kayang sabayan ang 65-foot waterfall na ito habang nagrarabel pababa. Eto, tiyak kong kayang-kaya at gustong-gusto niyo itong hamon ko. Samahan niyo akong ubusin ang pagkain dito sa Cagayan de Oro. Kung tinatanggap nyo ang mga hamon ko, tara na at i-explore pa natin ang Cagayan de Oro dito sa Pinas! I love Pinas. I love Pinas. I love Pinas. I love Pinas. Ako po si Gardo Lorenzo. Mabuhay! I love Pinas! I love Pinas. Last week, nakilala natin ang 6 na tribal groups sa Gardens of Malasag Ecotourism Village. At syempre, hindi na nating pinalampas na masubukan agad-agad ang pinakasikat na attraction sa CDO, ang whitewater rafting. Ngayong linggo, marami kaming ihahain sa inyo dahil sa mga ikukwento at ipapakita ko. Kaya kung gugustuhin niyong bumisita dito sa CDO. Na-experience nyo na bang mag-canyoneering? Nako, kung hindi pa dito, pwede kayong mag-slide, tumalon at mag-rappel sa mga waterfalls. Ang Mapawa Nature Park sa Kugman ay isang ecotourism destination na may lawak na 2,500 hectares. Dito, pinangangalagaan ang natural forest ng Cagayan de Oro. Iba't ibang klaseng mga puno din ang pwede nyong makita dito. Ang iba pang ang mga puno dito centuries old na. Kwento ng may-ari ng park na si Ernie Pelaez, mahigit sa 10 waterfalls ang pwede makita dito. Isa rin sa ipinagmamalaki ni Pelaez ang pambihirang symbiotic coexistence daw ng white lawaan tree at balete. Usually kasi namamatay ang punong kinakapitan ng balite dahil ang balite ay parasitic. Pero ito, sabay silang namumuhay. Bukod sa mayamang natural forest dito, ang Mapawa Nature Park ay nag-o-offer din ng mga adventure packages. Meron silang zipline, campsites, and playgrounds na perfect for team buildings and group gatherings. When we began, it all started na we had a place. Every time people would visit us, they would be amazed at nature. Yun ang pride namin kasi hindi kami nag-advertise. We have grown through word of mouth. Pero ang importante rito sa amin, yung instilling love for nature. Ano po usually yung sinasabi ng mga guests after they experience what you have to offer? It is the best adventure in Cagayan. Di ba? Yung mag-slide ka, tapos meron kang jump, pagkatapos yung rappel. Ang kagandahan, kasi hindi masyadong extreme. Eksakto lang. Kasi dito, maganda ang rapport, yung experience, kaya ng lahat. At dahil hindi na ako makapaghintay ng ilang minuto pa, tayo na at mag-canyoneering! Pero, kagaya ng palagi kong sinasabi, ang safety ay mahalaga, kaya magsuot muna ng life vest at helmet. Para umpisahan ang almost 5 hours na activity na ito, may maikling land trip kung saan ibababa tayo ng sasakyan sa starting point ng trek. Pagkatapos ng 15-minute ride mula sa campgrounds o yung sa reception area patungo dun sa drop-off point ay magte-trek naman tayo ng 15 to 30 minutes papunta doon sa first activity, ang water slide. Dito sa area na ito, magsisimula na tayong mag-trek at habang nagtitrek nakita namin ang napakataas na century tree na ito. Hindi pa pinapanganak ang ating mga lolo and nandito na ito dahil almost 400 years na raw itong nabubuhay. Sa trekking, hindi ka maiinip dahil maaaliw at malilibang ka naman sa ganda ng natural forest na nakapaligid sa'yo.
Ilang sandali pa ay narating din natin ang una sa ating list of activities, ang water slide. Wow! Nakita niyo ba yan? 20 feet ang taas ng water slide! Ang taas naman yan, pero mukhang enjoy naman. Oops! Hindi ka basta-basta pwede mag-slide dito ha. Dapat makinig ka muna sa instruction na sasabihin ng river guide tungkol sa tamang posisyon ng pag-slide para safe na enjoy pa. Ayan, narating na natin itong 20 feet high na natural water slide. Excited na ako. Ang importante dito, magsuot ng life vest at ng helmet para sa ating proteksyon. Ang salamin, ilagay dito sa dibdib at i-zipper. Pagkatapos, ready na tayo. Ilagay lamang ang kamay sa dibdib at umupo. Woo! Sa una, may konting takot dahil may kataasan ng water slide. Mabuti na lang kapag pinaupo ka, hindi tanaw kung gaano kataas ang babagsakan mo. At pag sinimulan mo na ang pagpapadulas, woohoo! Enjoy! Dahil mula sa taas ng water slide ay hindi mo agad makikita ang dulo ng slide kaya magugulat ka na lang kapag nag-splash ka na sa napakalamig at refreshing na tubig. Woo! Sarap! After ng slide, hindi na kayo pwede umulit dahil wala na kayong aakyatan. Siyempre, pwedeng-pwede naman kayong mag-swimming at i-enjoy ang napakalamig na tubig. Sa experience, nung pagkita ko na marami yung mga lalakbayin, maraming lalakarin, medyo, naku, paano ba to? Simula pa lang ng araw, pagod-pagod na. Dahil ang dami pa nating mga gagawin for the day, baka naman pagdating ng gabi, pagod-pagod na. Pero nung nakita ko yung first activity, wow, magsaslide tayo pa ganun. Naku, na-enjoy ko as in. May fear of heights ako, pero this time, na-enjoy ko to. Kasi yung pagdudulasan mo, hindi mo agad kita yung babang-baba. Habang dumudulas ka na, tsaka mo makikita. Tapos pag splash mo, ang lamig ng tubig, parang lahat ng kaba mo na wash away. Ang sarap-sarap. I highly recommend that, yung slide na yon. After ng water slide ay maglalakad pa tayong muli papunta sa ating next activity at unti-unti na rin itong nagiging challenging ha. Dahil para malampasan ang susunod nating waterfall activity ay kekailanganin nating mag-body rappel pababa ng maliit na waterfall gaya nito. Ang second activity natin ang body rappel. Ito, may dalawang tali na nakapalibot sa aking katawan. Pero mabuti na lang may kasama tayong guide sa likod para masiguro na ligtas ang pagbaba ko ng pabaligtad dito. Woohoo! Exciting ang body rappel dahil sa pull of gravity nito. May tali kang hahawakan habang unti-unti kang bumababa ng patalikod sa waterfalls na rumaragasa. Tandaan na kapag susubukan ninyo ang activity na ito, dapat kumapit din kayo ng mabuti para hindi kayo madulas o makabitaw. Sa una may konting kaba dahil baka mahulog habang pababa. Pero yun nga ang adventure doon, di ba? Hindi rin kayo dapat mag-alala dahil may mga guides naman na nakabantay para masiguro ang inyong safety. Ganito ang lakaran dito. Lulublob ka, aahon, lulublob uli. Pero dahil ganito nga, hindi mo namamalayan na 2 oras na pala ang nilalakad mo patungo doon sa susunod na activity. After every activity ay naglalakad tayo at walang boring moment. Napakaganda ng tanawin at may variations ang mga ginagawa sa trek. Lulublob, lalakad, lulusong at kukuha ng litrato. Pero ingat ha, madulas at mabato ang daan. Take your time, huwag magmamadali at bawal din tumakbo. Yung magte-trekking, kala ko, Mount Tagapo. Experience to. Pero nung medyo malapit-lapit na, nandun na sa may unang activities na gagawin, yun, nakita kong ganda. Tapos hindi ko napansin na malayo na rin yung nilalakad pala namin. Ilang oras na rin pala kami lumalakad. Nakita kong pinakamaganda doon yung puno na napakalaki. Oo. Sabi nila 300 years na yung puno na yun. Kaya kamangha-mangha. Yun yung kagandahan dun eh. Kahit na mahaba yung lakarin, dahil maraming variations, hindi siya yung lakad na ganun lang,
Hindi eh. May lakad na tuyo, may lakad na basa, may lakad na basang-basa, magsiswimming ka. Tapos may lakad na kailangan titigil lahat dahil sobrang ganda ng lugar, kailangan magpa-picture taking. Up next, kung akala niyong challenging na ang water slide at body rappel, dyan kayo nagkakamali dahil mamaya, kakayanin niyo bang tumalon at mag-rappel pababa ng waterfalls? I love Pinas. I love Pinas. I love Pinas. Sa 1,200 pesos per person na river trek package ng Mapawa Nature Park, kasama na dito ang entrance fee, packed lunch at bottled water. Sulit na sulit ang trip dahil sa iba't ibang variety ng river o waterfall activity na pwedeng gawin dito. At pagkatapos ng water slide at body rappel, ang huling dalawang activity ang talagang kukumpleto sa experience nyo dito. Kung nalula na kayo sa 20-foot high na water slide, mas malulula kayo dito sa susunod dahil ang tatalunin ko lang naman ay 25-foot high na cliff! Oh my! Eto na, ang gagawin daw natin ay magrarapel tayo patungo doon sa platform na yun. At mula doon sa platform na yun ay tatalon naman tayo, yung tinatawag na jump, kaya nga talon, papunta naman doon at lalangoy-langoy, patungo doon. Gusto yung mga magagandang babaeng nandoon na staff pala ng I Love Pinas. Medyo nagdadalawang isip akong tumalon, kasi naman, nakakalula yung taas ng cliff. Kahit na may life vest, feeling ko baka hindi ako agad lumutang kasi almost 15 feet naman ang lalim ng babagsakan ko. Kung minsan okay din na may nag-cheer sa akin para makaya ko ito, pero bakit parang mas natitense yata ako sa sinasabi ni Kuya Guide na, "Sir, are you ready?" Feeling ko kasi itutulak niya ako eh. Go, go, Sir Carlo, go! Go! Sir Carlo, go, go! Eto na nga, sige na, tatalon na ako. 1, 2, 3! Oh yeah! Nagawa kong tumalon sa 25-foot high cliff na yon. Ang sarap pala! Pero kung uulitin ko, sige, pag-iisipan ko muna. Tignan naman natin ang pagtalon ng ating iba pang friends. Ngayong nagkaalaman na! Finally, ito na ang huli at ang pinaka-extreme sa 4 na activities dito sa Mapawa Nature Park. Ang rappelling sa 65-foot high waterfalls! Nagawa na natin na mag-rappel kung saan-saan pero this time, magra-rappel naman sa tabi mismo ng napakagandang waterfalls dito sa Mapawa. Mabato ang cliff dito sa waterfalls na ito kaya dapat mag-ingat ng husto. Kung nalulula kayo sa taas, pwede namang mag-practice muna bago sumabak sa rappelling. Sa first part ng rappelling, unti-unti kang ibababa sa cliff. Pagkatapos ay nasa iyo na ang control kung paano ka makakababa. Mag-ingat din kayo sa pagbabounce ha kasi may mga ilang sharp edges ang rock formation sa tabi ng waterfalls. Importante na paa ang itama sa bato at wag ang tuhod. Priceless at walang katumbas ang makapag-rappel sa tabi ng waterfalls na ito. Ako tawang-tawa ako kasi dun sa tatalon ka sa mataas na point papunta sa tubig. Nung ginagawa ko yun, parang isip ko, madali lang tatalon lang naman ako. Nung pag gano'n, nung binibilangan na ako sa likod, sabi niya, 1, 2, dali, kuya, sandali, ako na lang bahala. Patalon na ako, biglang hinahawakan niya yung likod ko para pag-assist. Pero pag hinahawakan niya yung likod ko, parang na-off balance ako. So sinasabi ko, kuya, ako na bahala. Tapos bilangan kita, 1, 2, hindi, kuya. Hanggang tumalon na lang nga ako. Ang sarap. Nakakatakot kaya sobrang yung akala mo madali, pero pag nandun ka na sa point, tapos binibinahan ka na, parang ayaw mo nang gawin, pero kailangan mo nang gawin kasi ang dami ng pressure within the area. Yung rappel, gusto ko talaga sana itry kasi minsan ko lang masusubukan din yun eh. Tapos nung nandun ako, sabi ko sige na nga, trial stage muna. So, 3 beses sinubukan ko dun sa mababang area. Grabe! Ang sakit! What more, mas masakit yun kung doon na ako nakabitin sa sobrang taas. Kaya sabi ko, nako, taas muna.
Kaya sila ang nagrapel. O ano yung kwento nyo ng pagrarapel? Sobrang sarap ng experience ng pag-rappel. Since pagod na pagod ka na, itong rappel, may fresh air pa, tsaka may fresh water. Tapos pagbaba mo nun, sasaluhin ka ng salbabida at hihilain ka na, sarap-sarap ng pakiramdam. Ngayon, ang dami palang pwedeng ma-experience dito sa Mapawa. Hindi ako magdadalawang isip na sabihin na sulit ang trip dito sa Cagayan de Oro. At sana kayo rin, masubukan nyo rin ang mga nasubukan ko. I love Pinas! Up next, kainan na sa pagbabalik ng I Love Pinas! I love Pinas. I love Pinas. I love Pinas. Kapag nagpupunta tayo sa iba't ibang parte ng Pilipinas, syempre dapat palagi na tayong may bit-bit, di ba? Kaya naman ang isa sa mga pwede nyong ipasalubong mula dito sa Cagayan de Oro ay ito, ang masarap na tinapay na may palamang yema. O ha? Ang pastel ay Spanish term ng cake. Dito sa Mindanao, ang pastel ay isang klase ng tinapay na may custard filling o yema sa loob na nag-originate naman sa Camiguin. At dahil ipinagmamalaki ito ng buong Region 10, makakabili ka rin dito sa Cagayan de Oro. Actually, ang mga Kastila noong 17th century, itinuro ito sa mas maraming mga tao ng Camiguin. Kaya halos lahat sila sa Mambaho, the capital town of Camiguin, marunong. Ngunit ang pastel ay niyahain lamang kapag may okasyon. Hindi ito isang uri ng pagkain na katulad ng pandesal na araw-araw makikita. Yung first na feeling niya is yung yema, tinatawag nila na custard. And then, nag-evolve siya into special. And then, nag-produce yung parents ko. Extend sila ng ube, and then mango, and then yung makapuno. Actually, yung Vandep is, hindi kami nag-fusion ng bread. Pre-preserve namin yung classic na bread. Sa feedback ng customers, para daw may gayuma. Hindi nila matiis na hindi magbalik-balik at bilhin paulit-ulit ang pastel. Your travel or visit in Cagayan de Oro and Camiguin is not complete without pastel. Ang ibig sabihin ng Vandep ay Virgilio Jose and Eleanor Popera. Ito ang pinagsamang initials ng mag-asawa na nag-commercialize ng pastel noong 1990. Si Mrs. Eleanor ang nagpasimula ng pastel na sa simula ay hobby lang daw niya ang paggawa nito noon. At mula sa 120 pesos na puhunan, unti-unti nang lumago at nakilala ang kanilang family business. Ang malambot na tinapay na may malasa at creamy filling ang nagbibigay ng kakaibang sarap sa pastel na ito. Sabi nga raw ng ilan, parang may gayuma ang yema sa sarap nito. Aba, sino ba naman ang mag-aakala na ang dating panghimagas ay pwede palang ipalaman sa tinapay? Sa paglipas ng panahon, hindi na lamang yema ang filling nito. Dahil ngayon, meron na silang 15 flavors and more na pwede niyong pagpilian. Gaya ng chocolate, ube, Bavarian, meron ding durian, langka at iba pang fruit flavors for health-conscious people. Meron din silang squash malunggay. Oh my! Ang sasarap naman ng mga yan! For quality control, sinisiguro din nilang malinis ang kanilang paggawa. Kung natakam naman kayo sa sarap ng pastel na ito, pwede kayong bumili nito sa Bulua Highway sa Cagayan de Oro at sa iba pa nilang mga branches nationwide. Isa pa sa dapat niyong bisitahin ay ang Tourism Show House and Information Center sa Plaza Divisoria dahil nandito raw lahat ng mga ipinagmamalaking produkto ng mga Cagayanons. Mula sa mga native products gaya ng mga bags, wallets, keychains, office and home displays, pati mga giveaways, meron din dito niyan! Open ang Tourism Show House ng 8 a.m. to 5 p.m. Susunod, tuloy-tuloy pa rin ang ating food trip sa pagbabalik ng I Love Pinas! I love Pinas. I love Pinas. I love Pinas. Heto na ang pinakahihintay nating lahat, ang mouth-watering, jaw-dropping segment ng I Love Pinas, ang food trip! Kakalimutan mo ang salitang diet kapag ito ang nakita mong nakahain sa harap mo. Dito sa Big B's Cafe and Restaurant, tsak na mamumroblema ka sa sarap ng mga pagkaing nakahain sa'yo.
started way back in December 8, 1998. Yeah, in the old part of Cagayan de Oro. So basically, Big B's is it's a traveler's home. It's because it's the food that we have here at Big B's is inspired by our travels, no? So we have different kinds of memorabilia from all over the world, and then our food is, the comfort food that we taste when we travel. So that's the kind of ambience and that's the kind of experience we want people to enjoy here at Big B's. Yung bestseller talaga natin is the Rockabye Baby. It's a special cut of ribs, and then we cook it really tender and juicy siya. And one of our specialty also is called sinuglaw. Sa Tagalog pa, it's kilawin with sinugbang baboy. And then what makes it different is because of the tabon-tabon and the suha that we have here. Our taste is really one of those tastes that they like to come back for. Big service and big serving talaga dito dahil with a cozy ambience, feel na feel mo talagang kumain ng kanilang Tiki-Waki Chicken Salad, Belly Buster, Rockabye Baby at ang pinagmamalaki nilang CDO Sinuglaw. For desserts naman, you should try their Big B's Cookies and Cream Cheesecake. Kung nagkikrave ka pa ng something sweet but cold, punta ka na sa katabi nitong gelato shop na Missy Bonbon. It was conceived by my wife and our partner. So they wanted this shop to be very girly so that when they come here, it's a happy place. Because, when you have gelato or ice cream, it really evokes happiness for them. So that's why we have this Missy Bonbon here. Well, here we serve all kinds of gelato. We have 19 flavors that we have here. So far, it's a Sans Rival that's one of the best sellers. We don't use any kind of preservatives in our gelato. It's all natural. Napakaraming flavors na pwedeng pagpilian. Alin kaya dito ang masarap? Wow, my love potion number 9. May love kaya sa akin ang papakainin ko nito? Ops. Eka, ano to? Beer flavor? Creamy, masarap at hindi ito nakakalaseng. Bukod sa napakaraming flavors ng ice cream, meron din silang Korean crab bread, cheesy sponge at pastel. Matapos ang buwis-buhay adventures and great food, pahinga naman tayo. Dito sa Grace Residence, tsak ang peaceful and relaxing stay with homey ambiance dito sa Cagayan de Oro. Grace Residence Hall is a residential place, and we also cater accommodations for transients and a walk-in guest. And it is an apartment because we provide kitchens and fully furnished rooms. Most of our guests is from different places because we cater accommodations just like a home because it is a home package. We can expect a complete accommodations, a quality service. You will surely feel at home. Meron ditong basic amenities and facilities found in residences. Dito sa Grace Residence Hall, open din sila para sa short-term and long-term stay. Sakaling gusto nyong magtagal sa CDO para malibot at masubukan ng paulit-ulit ang mga adventures dito and other tourist attractions. Thank you sa mga messages na pinapadala ninyo gaya nito. Keep on posting your messages. Punta lamang sa facebook.com/officialilovepinas. Click like, post your message, baka ang message mo ang susunod ko ng babasahin. Tingnan nyo, dito sa Cagayan de Oro, ang sarap no? Ang dami nating ginawa. Nag-slide tayo, nag-swimming, pumunta sa Batis, sa river, kung ano-ano pa. At patapos na magpapagod, syempre, kakain tayo ng marami, pang-energize. At pagkatapos nung nakuha dito tayo sa napakagandang cave. Pero hep, bitin muna dahil next week ko papakita sa inyo ang cave na ito kung saan sabay-sabay natin pwedeng sabihin ang I Love Pinas! Tara na! Ang dapat nyong abangan at tutukan next week dito sa I Love Pinas. Mapapasigaw ka sa kakaibang lula na dulot ng tumatalbog na zipline. Kakayanin mo bang tumawid sa 3 pagkataas-taas na hanging bridge ng buong tapang?
ang mag-rappel pababa ng punong ito, kaya mo! Subukan din natin itong tinatawag nilang Big Swing. Tuloy-tuloy din ang ating food trip dahil matitikman natin ang iba't ibang klaseng ham na proudly made in CDO. Nakikita nyo ba ang santamakmak na pagkain na ito? Naku po! Abangan kung saan pwede makakain ng 4-season mushroom soup, pear and walnut salad at napakarami pa! Konting tulog na lang ulit, kaya magkita-kita tayo next week dito pa rin sa I Love Pinas! Bye-bye. I love Pinas.